Bayang tinubuhay, ipinagdarasal, at kapayapaan nitong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave Maria. Prayer to the Mother of the Outcast. My eyes turn to your maternal aid. Have pity on your weary children, and intercede for us. Forgive us for those times when the shadow of indifference and prejudice towards the downtrodden and the outcast drifts us away from your Son's command to love our neighbor. Remind us of his good news that the broken shall be lifted up and the marginalized recalled and embraced, just as the prophet Hosea recalled and redeemed Gomer from her destitution. I pray to God to send the Holy Spirit to enlighten us, making us recognize where we, His people, have failed in our fidelity of faith. In our ignorance, we have caused division, casting out those who differs from us. Grant us, dear Father, the grace to sober our heart and recover, so that we may be made worthy of the promises of your Son, our Savior Jesus. Amen. Panalangin sa aming ina ng mga itinakwil. Ibinabaling ko ang aking mga mata sa iyong makainang saklolo. Mahabag ka sa iyong mga napagurang anak at ipanalangin mo kami. Patawarin kami sa mga sandaling ang anino ng kawalan ng malay at ng pagkiling laban sa mga inaapi at itinapon ay naglalayo sa amin sa utos ng iyong anak na ibigin ang aming kapwa. Ipaalala mo sa amin ang kanyang mabuting balita na ang mga sugatan ay itataas at ang mga nasa gilid ng lipunan ay tatawagin at yayakapin, gaya ng pagbawi at pagtubos ng propetang si Hosea kay Gomer mula sa kanyang pagkalugami bilang alipin. Sinasamo ko sa Diyos na isugo ang Espiritu Santo upang tanglawan kami, upang aming matanto kung saan kami na kanyang bayan ay nagkulang sa katapatan ng pananampalataya. Sa aming kamangmangan, kami ay nagdulot ng pagkakabahabahagi at nagtaboy sa mga naiiba sa amin. Ipagkaloob mo sa amin, Amang mahal, ang biyaya na palamigin ang aming mga puso at kami ay magbago upang kami ay maging karapat-dapat sa mga pangako ng iyong anak na aming tagapagligtas, si Jesus, siya nawa. Ang unang pagbasa ay mula sa ikalawang aklat ni Samuel. At natakot si David sa Panginoon ng araw na iyon at kanyang sinabi, "Paanong madadala sa akin ang kaba ng Panginoon?" Kaya't hindi inilipat ni David ang kaba ng Panginoon sa kanya sa lungsod ni David, kundi iniliko ito ni David sa bahay ni Obed-Edom na taga-Gat. At ang kaba ng Panginoon ay nanatili sa bahay ni Obed-Edom na taga-Gat sa loob ng 3 buwan. At pinagpala ng Panginoon si Obed-Edom at ang kanyang buong sambahayan. At ibinalita kay Haring David na sinasabi, pinagpala ng Panginoon ang sambahayan ni Obed-Edom at ang lahat ng kanyang tinataglay dahil sa kaban ng Diyos. At yumaon si David at iniahon ang kaban ng Diyos mula sa bahay ni Obed-Edom patungo sa lungsod ni David na may kagalakan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Ebanghelyo mula kay San Lucas. Nang mga araw na iyon, si Maria ay tumindig at nagmamadaling nagpunta sa kabundukan sa isang lungsod ng Yehuda.
At pumasok siya sa bahay ni Zacarias at binati si Isabel. At nang marinig ni Isabel ang pagbati ni Maria, ang sanggol ay lumukso sa kanyang tiyan at si Isabel ay napuspos ng Espiritu Santo. At sumigaw siya ng malakas na tinig at sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong tiyan. At paano ito nangyari sa akin, na ang ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin? Sapagkat narito, nang ang tinig ng iyong pagbati ay sumapit sa aking mga tainga, ang sanggol ay lumukso sa kagalakan sa aking tiyan, at mapalad ang sumampalataya na matutupad ang mga bagay na sa kanya ay sinabi ng Panginoon." Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Purihin ka, O Kristo. Ang banal na kaban ng mga itinakwil, isang kwento ng pagpapalaya. Para sa mga lumaking LGBTQ, madaling maramdaman wala silang lugar sa relihiyon. Maraming grupo kasi ang nagpapatupad ng mahigpit na sukatan kung sino lang ang pwedeng tanggapin ng Diyos. Dahil dito, madalas maramdaman ng mga taong isinasantabi ng lipunan na hindi sila kabilang. Ngunit kung titingnan mong mabuti ang Biblia, madalas na nilalagpasan ng Diyos ang mga makapangyarihan at mayayaman. Makikita natin ito kapag pinag-ugnay natin ang dalawang kwento. Ang paglilipat ni Haring David sa Kaban ng Tipan sa Old Testament at ang pagbisita ni Maria sa pinsan niyang si Isabel sa New Testament. Magkasamang ipinapakita ng mga kwentong ito na ang presensya ng Diyos ay hindi ginawa para manghusga. Sa halip, ito ay isang safe space na nagbibigay ng kalayaan. Sa Old Testament, ang Kaban ng Tipan ay isang gintong kaban kung saan nananahan ang presensya ng Diyos. Sinubukan ni Haring David na ilipat ito sa kanyang kabisera na siyang sentro ng kapangyarihan sa politika at relihiyon. Ngunit nang may nagkamali at may isang lalaking namatay, nagpanik si David. Natakot siya sa Diyos at tumanggi nang iuwi ang kaban. Sa halip, iniwan niya ito sa isang bahay ng isang lalaking nagngangalang Obed-Edom ng Gidita. Si Obed-Edom ay isang dayuhan mula sa kalabang lungsod. Itinuturing siyang isang outsider sa relihiyon ng Israel. Gayunpaman, nanatili roon ang kaban sa loob ng 3 buwan at labis na pinagpala ng Diyos ang kanyang buong sambahayan. Pagkalipas ng ilang siglo, inulit ng Ebanghelyo ni Lucas ang eksaktong sitwasyong ito. Sa sandaling sumagot si Maria ng oo sa pagdadalang tao kay Jesus, naging bagong buhay na kaban siya dahil dala-dala niya ang Diyos sa kanyang sinapupunan. Si Maria ay isang napakabatang babae, hindi kasal, at nahaharap sa isang sitwasyon ng pagbubuntis na mahirap tanggapin ng lipunan. Saan siya pupunta para maging ligtas? Nagmamadali siyang pumunta sa eksaktong bulubunduking lugar na iyon para manatili kasama si Isabel sa loob ng 3 buwan. Para sa sinumang nakakaramdam na sila ay outcast, perpektong nagtutugma ang lahat dito. Ipinapakita nito na kapag natatakot ang mga pinuno ng relihiyon at itinutulak palayo ang presensya ng Diyos, lumilipat ang Diyos sa mga gilid ng lipunan. Pinipili ng Diyos ang mga tahanan ng mga outsider at ang mga ligtas na lugar ng mga isinasantabi upang manatili at magdala ng mga pagpapala. Ang turning points dalawang kwentong ito ay gumamit ng halos eksaktong parehong mga salita, pero magkaiba ang naging reaksyon. Nang makita ni David ang kaban, natakot siya at nagtanong, "Paano pupunta sa akin ang kaban ng Panginoon?" Dahil sa takot, isinira niya ang kanyang mga pinto. Ngunit nang pumasok si Maria sa bahay ni Isabel, isang napakahawig na tanong ang itinanong ni Isabel. "Sino nga ba naman ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon?" Pansinin ang pagkakaiba. Ang makapangyarihang hari ay naging defensive at itinulak palayo ang Diyos dahil hindi niya makontrol ang sitwasyon. Ang ordinaryong babae naman na nasa gilid ng lipunan ay nagbukas ng kanyang mga pinto, sumigaw sa tuwa at tinanggap si Maria nang walang anumang paghuhusga. Direktang tumatama ito sa karanasan ng mga LGBTQ. Maraming pinuno ng relihiyon ngayon ang kumikilos na parang si David.
Tinitingnan nila ang mga LGBTQ ng may takot. Itinuturing silang banta sa relihiyon at pinagsasarahan ng pinto. Ngunit ipinapakita ni Isabel ang mas mabuting paraan. Ang tunay na pananampalataya ay hindi naglalagay ng harang o nagdidikta kung sino lang ang pwedeng maging malapit sa Diyos. Nakikita nito ang kagandahan sa mga taong isinasantabi ng lipunan at tinatanggap sila ng buong buo kung sino at ano sila. Ang dalawang kwento ay nagtapos sa wagas at lantad na kagalakan. Nang sa wakas ay naipasok na ni David ang kaban sa lungsod, sobrang naging masaya siya kaya hinubad niya ang kanyang mabigat at formal na kasuotang panghari. Suot lamang isang simpleng telang lino. Sumayaw siya ng buong lakas sa mga lansangan. Tumingin sa bintana ang mga elit at minaliit siya sa pag-aakalang nagmumukha siyang kakatuwa at nawawalan ng dignidad. Ngunit walang pakialam si David. Nagpakatotoo siya ng buong buo sa sarili niya at sa harap ng Diyos. Sa ikalawang kwento, sa sandaling batiin ni Maria si Isabel, ang sanggol sa loob ng sinapupunan ni Isabel ay gumawa ng eksaktong parehong bagay. Lumundag ito sa tuwa. Ang magulong pagsayaw ni David at ang paglundag ng sanggol ay isang uri ng ligaya, isang malayang pagdiriwang na hindi mapipigilan. Para sa mga taong ang sariling katawan ay ipinahiya, hinusgahan o pinilit itago, ito ay isang mensahe ng kalayaan. Ang paghubad ni David ng kanyang pangharing kasuotan ay parang pag-out. It's a coming out. Ibig sabihin nito ay ang pagtatapon sa peking maskara na isinusuot lang natin para maging komportable ang ibang tao. Ayaw ng Diyos na tayo ay maging matigas, tahimik o magpanggap na ibang tao. Ang tunay na kabanalan ay ang pagigiri at pagdiriwang kung sino ka ng buong lakas nang hindi humihingi ng pahintulot sa mga kritiko na nanonood lang mula sa mga bintana. Nang piliin ang isang batang babae na hindi kasal at walang kalaban-laban bilang bagong kaban, binago ng New Testament ang mga patakaran magpakailanman. Ang Diyos ay hindi na nakakulong sa loob ng isang gintong kahon sa isang templong bato. Ang pinakadakilang simbolo ng presensya ng Diyos ay isang taong naglalakad sa mga gilid ng lipunan. Ang kwento ng kaban ng mga outcast ay isang paalala na hindi ka banta sa Diyos at ang Diyos ay hindi banta sa iyo. Kung ikaw ay itinulak sa mga gilid ng lipunan, ang iyong buhay, ang iyong espasyo, at ang iyong kalagayan ang mismong lugar na pinili ng Diyos para manahan at sumayaw. Mga tanong sa pinagnilayan. Unang tanong, sa pagharap sa mga harang ng relihiyon at paghanap ng tunay na pagkabilang, maraming miyembro ng LGBTQ ang nakaranas na ng pagtanggi at pagharang mula sa mga relihiyong institusyon, kung saan ang mga pinuno ay kumikilos ng may takot, itinuturing na banta ang pagiging bakla, lesbiana o queer at pinagsarahan sila ng pinto. Kailan mo naranasan ang ganyang uri ng pag-iwas na udyok ng takot kumpara sa isang radikal na pagtanggap na nagdiwang sa kung sino ka ng buong buo? Sa iyong palagay, ano ang itsura ng isang tunay, mapagpalaya at tapat na pagtanggap para sa komunidad ng LGBTQ sa kasalukuyan? Ikalawang tanong, sa paghuhubad ng maskara at pagsayaw ng may katapatan sa sarili, inihahambing sa sanaysay ang paghuhubad ni David sa kanyang mabigat at formal na kasuotang panghari sa karanasan ng mga LGBTQ sa pag-out. Ang pagtatapon sa peking maskara na isinuot lang natin para maging komportable ang ibang tao. Ano mga kasuotan o inaasahan ng lipunan ang kinailangan mong hubarin upang mamuhay ng tapat sa harap ng Diyos at sa iyong sarili? Paano patuloy na makakasayaw at makapagdiriwang ng kanilang kagalakan ang komunidad ng LGBTQ kahit na may mga kritikong nanonood at naghuhusga mula sa mga bintana? Manalangin tayo. Panalangin sa ina ng mga itinakwil. Mahal na Birheng Maria, ina ng mga itinakwil,
Alam mo ang pakiramdam ng mapilitang magtago at maghanap ng ligtas na matutuluyan dahil sa takot sa sasabihin at ihuhusga ng ibang tao. Ipinakita mo sa amin na ang Diyos ay hindi nananahan sa mga marangyang simbahan o sa mga taong may kapangyarihan, kundi sa puso ng mga taong isinasantabi at kinukutya ng lipunan. Hinihiling namin ang iyong pamamagitan ngayon para sa komunidad ng LGBTQ. Aliwin mo ang mga nasugatan ng takot, pagtatakwil at ipinagtabuyan ng mga nagpapakilalang banal sa modernong panahon, mga taong nagmamalinis at nagbabanal-banalan. Buksan mo mga pinto ng ligtas na kanlungan at pagtanggap tulad ng pagbukas ng pintuan para sa iyo ng pinsan mong si Isabel. Sana ay makatagpo kami ng mga taong handa kaming tanggapin at yakapin ng buong buo nang walang pag-aalinlangan. Ipanalangin mo kami, mahal na ina, upang makatagpo kami ng lakas ng loob na hubarin ang aming mabigat na baluti. Ang mga maskarang isinusuot namin para lamang hindi mabalisa ang isang takot na mundo. Tulungan mo kaming tumayo sa harap ng Diyos ng buong buo kung sino kami, na lumukso sa kagalakan at sumayaw ng malaya ng hindi nag-aalala sa mapanghusgang mata ng iba. Ipaalala mo sa amin palagi na kami ay hindi banta sa Diyos, kundi pinili ng Diyos na mabuhay, magmahal at sumayaw sa loob namin. Amen.